Ah, kita ninyo yung nangyari sa Myanmar, di ba? Ito, nagyayabang yung mga militar dyan. Kala nila, ngayon nila siguro na pagtanto dyan sa Myanmar ng mga military dyan na napasubo sila. Napasubo. Katunayan, sumulat itong nakaupong general, yung nagpakudeta dyan sa Myanmar. Sumulat pala ito dun sa Prime Minister ng Thailand. Kasi nakaupo ngayon dyan, ano rin yun, naluklok din niya sa kudeta eh. Kinudeta nila yung dating, yung tiwali na Prime Minister. Ang pagkakaiba ito, baka nagkakamali ito mga naniniwala dyan na dito sa atin na pwede nilang gawin yan dito. Maring yung gawin. Pero yung consequence, iba. Halimbawa, ito, sumulat itong leader ng coup plotters dyan sa Myanmar, sumulat dito sa Thailand. Kasi in-isolate na sila, di ba? Ang New Zealand. Pinutol ang komunikasyon. Hindi na sila kakausapin. Wala nang kakausap sa kanila. O kung ano man mangyari sa bansa nila, mga kaibigan, walang kakausapin. Hanggat militar ang nakaupo. Pati tulong, yung aid, hindi nila ganap na pinuputol, pero kung yung aid ay makikinabang ang military coup plotters, mga kaibigan, hindi nila ibibigay. Siguro sa ibang paraan na nila gagawin ang pagtulong. Ano ang mangyayari sa iyo? Iimbargohin ka. Ano yung embargo? Wala nang makakarating sa iyo anuman na tulong na kailangan ng bansa mo. Hindi lang utang, kung hindi pati kalakal nyo, babagsak ang ekonomiya nyo. Sumulat siya doon, sabi nung Thailand Prime Minister, ito, hanapin ko yung balita, mga kaibigan. Magandang ano to kasi alam naman ninyo, kitang-kita ninyo na nag-e-exercise na sila ng ganitong gagawin Ang masama dito, baka magkudeta mi. Kunyari, kinudeta siya, pero kasama sa usapan yun para makaligtas siya sa pananagutan niya. Di ba? Yan ang mga posibleng pwede niyang gawin Kasi nga, nawala na sila ng credibility. Alam mo, yun ang masama Pag nawalan ka ng kredibilidad sa gobyerno, binigo mo, wala naman nagkatotoo sa sinabi niya Sige nga, gusto niyo basahin natin kung ilan yung mga pinangako niya nung eleksyon? Walang natupad. Mga kaibigan, sa ibang araw. Naka-record na yan Public knowledge na yan. Mga kaibigan, sasariwain lang natin Kaya kung binabalak nila ito, ang haharapin nilang consequence, hindi ka rin magtatagal Ako naniniwala, yang sa Myanmar, paniwala ko lang ito. Mukhang hindi sila tatagal. Yung military dyan. Ultimong malalaking katawan ngayon, lumabas na nakaubad pa Ang gaganda ng katawan, mga macho. Pati mga babae, kanya-kanya ng gimmick ngayon. Ilang araw na, nagmamarcha. Nasa lansangan. Daan-daan libo na. Mga kaibigan, ang tao sa lansangan. Ilan lang yung militar nila. Di lalo dito, papatayin mo lahat yung taong yan. Di ba? Lilipulin mo yan. Di lalo ka ng, pati ka, mamatay ka na. Papatayin ka na ng ibang bansa. Di ba? Pag ginawa mo yan. Ano ka, si Pol Pot? Mga kaibigan, Ito sumulat daw yung
leader ng kudeta dyan sa sa Myanmar, sumulat siya sa Prime Minister ng Thailand, kay Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Ito si Chan-o-cha, inagaw niya rin yung kapangyarihan, mga kaibigan, sa Thailand. At sinasabi niya, tumanggap siya ng liham mula sa Myanmar's new junta leader, itong bagong leader ng junta. Ang binabalak dito, mag-junta, military. Yung hayagang junta. Ngayon may junta na eh. Baka akala ninyo, hindi junta nagpapatakbo. Parang junta eh. Pagsabit, lalabas si Presidente Digong nyo para, akala niya kasi, naniniwala pa yung tao. Hindi na ho. Mga kaibigan, hindi na naniniwala. Yung mga nilalabas nilang datos, sa kanila lang yung self-serving yun. Ito mga binabanggit natin datos na binabasa natin, ito'y pag-aaral na ng ibang mga bansa. Sinasabi na ang tunay na larawan ng Pilipinas ngayon. Mga kaibigan, accumulated na yung mga facts, mga katotohanan tungkol sa tunay na larawan ng Pilipinas. Wala na. Mga kaibigan, hindi nyo rin pwedeng gawin. Hindi nyo tutuloy ang eleksyon. Di wag nyo ituloy. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang magiging pinakamalaking kasalanan nyo na hindi rin kayo pwedeng magtagal. Human rights violation. At pagbaboy sa saligang batas. Yung eleksyon, saligang batas yan. Ngayon, itong si Prayut, di ba, itong Thailand leader nila ngayon, Prime Minister, nagkudeta sila noong 2014. At siya'y nanatili sa opisina after ito 2019 election. At ang kanyang nakalaban ay tinalo niya yata, ang sabi niya, he had always supported democracy in the neighboring country. Sinusuportahan niya raw demokrasya. Hindi na demokrasya yung ginawa nung sa Myanmar. Di ibig sabihin, hindi siya sumusuporta. Hinihingi ang suporta niya nitong junta leader sa Myanmar. Kasi wala na silang malapitan eh. Di ba nagpahayag na lahat ang mga malalaking bansa? Na ibalik niyo yung kapangyarihan yan doon sa duly constituted authorities. Sino yon? Yung mga elected officials. Otherwise, isa-sanction ka eh. I-embargohin ka. Kumbaga, baliwala na rin yung ginawa mong unta, mukha kang tanga. Para kasi tangi. Di ba? Nagpapatawa ka. Anong hunta yan? Huntahan, pwede yan. Maghuntahan na lang kayo. Di ba? Hindi na pwede ngayon yan. Sa mundo, iba na ngayon. Mga kaibigan, pakikialaman ka na ng buong mundo. Hindi lang isang bansa makikialam sa iyo. Sapagkat ang gusto ng buong mundo ay demokrasya o kapayapaan. Hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung mayroong mga ganyan. Mga tarantadong nang aagaw ng kapangyarihan. Mga kaibigan, ang sulat sa kanya ay humihingi ng saklolo na suportahan yung demokrasi. Demokrasya raw yun. Nagkudeta kayo, demokrasya ba yun? Kaya sabi nung Prime Minister sa Thailand, kahit siya nagkudeta rin, ang sabi niya ay
he had always supported democracy in the neighboring country. Oh, yung demokrasya sinusuportahan. Kudeta yan, demokrasya ba yan? Ano yan? Mga ano kayo? Ang lalabas, kahit na naagaw niyo yung poder, kinulong niyo yung mga leader, kayo ay lumalabas na mga kriminal kayo. Ganun sa kudeta eh. Pag nagtagumpay ka, ikaw yung gobyerno. Pero ngayon, iba na eh. Nung araw, hindi ganong nakikialam ang ibang bansa. Di ba? Hindi gaano. Darating yung oras, pakikialaman ka. Katulad ngayon, maaga pa lang nagpahayag na ang malalaking bansa. Ay, tigil nyo yung kalokohan nyo. Inasabi. Ibalik nyo yan doon sa ano. Yung sabihin nagpapatawa ba kayo? Di ba lalabas ka pang kengkoy? Sige, gusto nyo maging kengkoy. Di ba? Itong army ni ang pangalan pala nitong nagkudeta dyan, Min Aung Hlaing. Ayan ang pangalan niyan. Ang sabi nung Thailand Prime Minister, we are supportive of the democratic process in Myanmar. Suportado namin ang demokratikong proseso sa Myanmar. Kudeta yan. Hindi suportado yan. But what is most important today? Pero ang pinaka-importante ngayon is to maintain good relations because it impacts the people. Ang pinaka-importante niya ngayon mapanatili ang mabuting relasyon dahil malaki ang impact sa mamamayan, sa ekonomiya, border trade, particularly now. Hindi niya sinasabing wala kayong inaasahang tulong sa amin. Nililiwanag niya ang consequence. Di ba? Paano mong mapapanatili ang good relation? Nakita mo resistance ng taong bayan sa Myanmar. Mabuti, kita ninyo ang taong bayan doon. Kahit bombahin sila, tuloy ang kanilang protesta hanggang hindi pinilalaya. At ang sabi nila, tutularan yata nila yung Thailand. Kasi sa Thailand, ganito, ang pagkakaiba ng sistema sa Thailand, may hari doon eh. Di ba? Ngayon, sa Thailand, di ba, ilang beses ng kudeta dyan, malimit yan eh. Pag ayaw na ng tao sa'yo, magrarally. Yun nga yung pinakamahuli nung 2014, di ba? Hindi umalis ang tao sa karsada. Airport, sarado, nandun ang tao sa loob ng airport. Pati mga lansangan, hindi sila umalis hanggang hindi umalis yung nakaupo na pinaalis nila. Mga kaibigan, nung nakita ng hari na ang taong bayan hindi pumapayag, nagsalita ang hari, umalis ka na. Kaya umalis na yun eh. Bakit? Ang hari sa Thailand, mahal ng tao. Ginagalang ng tao. Hindi nakikialam sa politika, pero kapag ayaw na ng tao, magsasalita yung hari. Etong nakaupo ngayon na nagkudeta, wala namang protesta sa kanya eh. Tinanggap na siya ng tao eh. Kasi siguro, hindi niya dinaan sa klase ng pamamalakad militar ang ginawa. Di ba? Siya ang nag-adjust sa sarili niya para maging democratic leader siya. Paano mong
gagawin niyan, yung ginawa niya. Eh kung yung mga nagrarally, binabaril nila dyan sa Myanmar, binobomba nyo. Eh doon wala, standstill. Sa Thailand, kung matandaan ninyo noong 2014, ang tao nasa lansangan, nakaupo. Di ba? Kailan tumigil? Tumigil lahat yan nung magsalita yung hari nila. Sinabing, tama na yan. Malis na kayo. Malis sila. Ang tao, tumahimik na. Yun ang masama pag yung mga nasarapan sa pwesto ayaw nang umalis. Hindi na po pwede ngayon yan. Dati pwede yan. Pero magagawa nyo. Magagawa nyo subukan. Kaso may consequence yan. Hindi ba? Ang gusto mo na lang, pagka ganyan, ang gusto mo, sarili mo lang. Wala kang pakialam sa tao. Paano ka magtatagal? Kung igigiit mo yung sarili mo ng hindi naaayon sa saligang batas, ang iyong pag-upo sa pwesto, wala yan. So para magawa nyo dito yan, palalabasin nyo, kudeta mi. Mga kaibigan. Yan ang hirap yun ang sabi pero ang importante ngayon, sabi. Kasi malapit na bansa ito sa kanila Pwede mo nga lakarin yan Di ba? Yung border niyan. Border sila Ang pinaka-importante niya, ang ekonomiya, ang tao. Border trade. Kasi dadaanan yung mga negosyo dyan ng ibang bansa Di ba? Particularly now, sabi niya. Ano pa sabi Thailand supports the democratic process. The rest is up to him to see how to proceed. Yun. Sinusuportahan niya ng Thailand ang demokratikong proseso. Pero, bahala ka na sa buhay mo. Kung paano mo ipagpapatuloy yan. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya nagtagal itong Prime Minister ngayon ng Thailand. Walang resistance sa kanya. Kasi yung kinudeta nun, yung pinatalsik noon, walang yarin So, suportado ng tao yung ginawa niya. Ito, wala kang civilian support. Kayo-kayo lang yan. Mga kaibigan. Kaya sabi, the rest is up to him to see how to proceed. Tignan mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Tignan mo, paano mo ipagpapatuloy ang ginagawa mong yan. Di ba? Mga kaibigan. Di mukha ka ng gago ngayon. Wala na, sarado na. Ultimong yung mga katabi niyang bansa, ba't katutulungan yan? Di ba? Wala sa batas yung ginawa nyo. Labag sa batas pala yan. Yung ginawa nyo. Inagaw yung kapangyarihan mula doon sa duly constituted authorities. Di ba, mga kaibigan, kinakatwiran niya, nagdayaan daw sa eleksyon. Abay, bakit? Arbiter ka ba ng dayaan sa eleksyon? Hindi naman ikaw ang arbiter nun Merong proseso ng batas Di ba? Parang dito rin. Kung may reklamo ka, dulog mo. Kasuhan mo. Di ba? Bakit ikaw ang magsasabing, parang si Digong nyo, di ba? Walang kaso yan. Malinis yan. Maraming pera yan. Mayaman yan. Hindi nagnanakaw yan. Lahat siya arbiter Yung kaso na dapat magdidesisyon korte, siya nagsasabi. Hindi man siya korte. Mga kaibigan, baka may korte, yung hugis. Pero, yung Korte Suprema o kaya hukuman, hindi ikaw yun. Umusaklawan yun, di ba? Yun ang ginagawa niya Sinasaklawan niya lahat.
Oh. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yang IATF na tagapagpatupad. Kaya yan, mga ano katunayang walang kwenta yung mga general na retirado, inupo mo dyan. Ha? Hindi nila napatino yung kanilang hanay at hindi nila nagampanan ng tama yung kanilang hanay. Kaya may mga nag-aabuso. Merong mga nambubuli. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga opisyal sa military tsaka sa pulis. Dito lang sa administrasyon na mambubuli ang mga opisyal. Naawa ako sa mga pangkaraniwan sundalo. Hindi na nila naiintindihan yun. Lalo na sa sundalo, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Di ba? Mga kaibigan. Naawa tayo, ginagamit sila. Kasi yung ginagawa nitong mga opisyal, para sa sarili nila yung pagsisip-sip, hindi naman nila undertaking yun. Hindi naman nila mandate yung magsip-sip. Mga kaibigan, ginagawa nila yon para na lang sa sarili nila. Hindi ho ba, mga kaibigan? Nung araw pa po sabi ko nga, ilang presidente na itong inabot natin. Yang ginagawa ni Parlade tsaka nung ibang general na nasa active service ka ng police or ng AFP, pag ikaw sumabit ka dyan, walang nakagawa niyan. Yun ang bubuli. Tapos protektado ng chief of staff. Mga kaibigan, si baka kaagad sa pwesto. At ang masama, kailanman mahirapan ka na makabalik, makakuha ng magandang pwesto. Bali ba ito ang pagkakaiba ngayon? Sa panahon ni Marcos, kokonti ang general. Mga kaibigan, bakit? Ngayon, 2-5 general. Mga kaibigan, basta malakas ka, pwede ka maging general. Kahit na general problem, general merchandise, general motors, yan po, pwede ka niyan. Ngayon, dati hindi. Limitado general. Kung 15 lang ang general. Bakit? Walang pupuwestuhan sa'yo Di ba? Merong kategorya yan ngayon, nakita ninyo, spokesman ng military, Major General. 2 estrella. Spokesman ka lang Nung araw, Lieutenant Colonel. Yan lang yun. Mga kaibigan. Full Colonel. Hindi ako full Colonel noon. Chief of Police na Mga kaibigan Nagiging provincial commander na ang Colonel noon Bakit? Kasi nga, konti ang general. Hindi ka pwede magkaroon ng excess na general na wala namang pakinabang. Kaya nangyayari, kailangan mag-create ka ng palsipikadong opisina para accommodate mo yung magkaroon ng pwesto yung general. Kahit na 3 lang sila ron sa opisina niya at ang command niya, 3 lang ang tao niya. Under his command. General ka na, 3 tao mo. Mga kaibigan, sipin mo yan. Ngayon, 2-5. At noon, pag sumabit ka, hindi ka na makakakuha ng pwesto. Made-demote ka pa. Hindi ka mababawasan ng rango, pero wala kang pwesto. Ano mangyayari? Doon papasok yung mga full colonel. Yun naman ang magiging general.
para mapunuan yung mga pwesto na kailangan nakapwesto general. Ganun nun. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon. Dito, sino magkakaroon ng pagkakataon? Yung malakas magsipsip. Mga kaibigan, malakas pang sumipsip kay malabanan. Mga kaibigan, iyan ang kalakaran ngayon. Wala nang kwenta. Ang puhunan mo magsipsip, kakayahan, meron pa ba? Wala na eh. Sabi nga, it's not what you know, it's whom you know. O it's who you know. Di ba? Halin sa dalawa. Alam niyo naman ako, pagdating sa English, talagang, kuwan tayo dyan. Natatawa sila, mga kaibigan. Kaysa naman doon sa magaling mag-English. Mas may pagmamalaki ko naman ang sarili ko. Magaling ka nga mag-English. Kaya ka nag-i-English para hindi ka maintindihan. Hindi alam nung kausap mo, nanloloko ka na. Kasi English eh. Mga kaibigan, di ba? Di ako nagugulat dyan sa English na yan. Lalo na dito. Kung makapag-English ang tao rito, lalo mga nasa gobyerno, meron nga dyan appoint sa gobyerno, walang ano yan Ang natapos kumain, pero nagkakamal, di ba? English ng English eh. Mga kaibigan, awang-awa ako doon sa English. Kasi wala naman yung kasalanan yung English, pinapahirapan niya. Kung may orthopedic ng English, palagay ko, mga kaibigan, laging pasyente yun eh. Mga kaibigan, ngayon, alam nyo yung English, baliwala naman yan eh. Kung gagamitin mo yan, laban din sa mamamayan. Gagamitin mo sa panloloko. Yan. Baliwala yan. Di ba? Para ding pinag-aralan yan. Nag-aral ka nga, Harvard, kung saan-saan. Pagbalik mo dito napwesto ka. Tapos yung natutunan mo ron, gagamitin mo pala laban sa mamamayang Pilipino. Bay, sira ulo mo. Di ba? Dapat sa ikabubuti ng sarili mong mamamayan mo gagamitin. Para ang mamamayan. Di ba kaya nung nagsisimula ang edukasyon, bakit ang mga mayayamang pamilya, kahit saan bansa, nagpapadala sila kung saan magandang eskwela na angkop dun sa gustong maging kurso ng kanilang anak o gusto ng magulang na maging kurso ng anak. Papadala ka sa abroad, di ba? Para dun ka mag-aral, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang layunin ng edukasyon ng araw, para ang tao, ang kapwa-tao niya, ang kapwa niya mamamayan, ang makinabang doon sa kanyang pag-aaral. Di ba? Maiuwi niya ang karunungang kanyang natamo. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sabi ni Presidente Digong nyo ngayon, ang Pilipinas daw ay handang makipagtulungan para palakasin ang kaugnayan sa European Union. Sa kabila ito na kung ano-ano pinagsasabi niya dyan, di ba? Pananakot, minura, yung international organization. Organization kasi yung European Union organisasyon ng ilang mga bansa sa Europa. Di ba? Mayayamang bansa yan sa Europa. Ang pinakahuling sinabi nga nitong si Presidente Digong laban sa European Union,
Yung ano, di ba, inakusahan niya yan na, kwan daw, hinostage daw yung COVID vaccine ng European Union, mga kaibigan, para laban sa ibang mga bansa. Nutukoy niya tayo. Wala, hinostage. Yan niya. Ng ano, wala naman siyang pinagbabasihan doon sa sinabi niya. Nagmamagaling para maipakita niya na hindi siya takot sa mga bansa. Ngayon, bakit binabago mo? Paano, di ba? Naglalabasan na mga report tungkol sa human rights violation, mga kaibigan. Pati na yung corruption. Ang sanhi, tandaan ninyo, ng patuloy na pagdagdag ng bilang sa kaso ng COVID dito sa Pilipinas, corruption ang sinasabi sa ginawang pag-aaral ng ibang bansa. Kaya tayo ang kulelat. Yan tandaan ninyo. Yan ang maliwanag. Kaya, mga kaibigan, nagbabago na ng tono. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay na